Pero pag ikaw ay carnivorous, madali kang mamatay. Pag ang kinakain natin patay, madali tayong mamatay. Pag buhay, hahabang buhay mo. Huwag kayong magagalit sa akin. Ini-educate ko lang kayo kung paano maging healthy. Physically, mentally, spiritually. Kaya pala si Brother Sunny, very happy, no? Kita mo ang face, very young. And he has a very positive thinking na way of life, no? Brother Sunny. Reverend, ngayon is Christmas. Para sa inyo, ano yung talagang real essence of Christmas? Kasi sa ibang Christmas, mga regalo, gifts, maraming handa. Pero pag walang handa, walang gifts, parang malungkot. Parang walang Christmas. Okay, ang masasabi ko sa inyo, kami mga monghe, everyday is Christmas. Ang ibig sabihin ng Christmas, hindi lang yung mayroon kang bagong damit, may handa ka. Yung ibang tao, mangungutang, lahat yan mangungutang para may handa. Pagkatapos ng taon, masakit ang ulo. Ang essence ng Christmas is to give love, to give God to everybody. Ang ibig sabihin ng Christmas, to give Jesus. Kung ikaw ay Kristiyano, ibigay mo si Jesus sa lahat ng tao. Ganito daw, pag ang kaibigan mo pupunta lang sa'yo para manghingi ng pera, o yung kaibigan mo, kamag-anak mo, auntie mo, hindi mo kaibigan yon. Pag ang nanay mo at tatay mo, hindi ka tinuturuan tungkol sa Diyos, hindi ka tinuturuan tungkol sa God, hindi mo nanay yon. Pag ang anak mo, halimbawa may asawa ka, hindi mo naturuan tungkol sa Diyos, hindi mo anak yon, ihi mo lang yon. So, ang ibig sabihin ng Christmas, ibigay ang magandang balita, magmahalan. Ang pagmamahalan, ibigay na ang buhay natin, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay. Ang tao ay nabubuhay sa spiritual. You want to become happy, I will give you a nice advice. Family life minus God is not complete. Education minus God is not complete. And business minus God is not complete. You want to become happy? Add God in your life. That is the real Christmas, the real New Year in this year. Ngayon, tatanda na naman tayo, magpasalamat lahat. Nabuhay pa ang nanay, tatay, kapatid, lola, kamag-anak, lahat sila buhay pa. Kaya ang tunay na Christmas. Ang tunay na Christmas, hindi lang yung magandang damit mo. Katulad ng pare, you cannot judge a book by his cover. Katulad naming mga munghe. Dalawang klase kasi ng pare. Sabi ng pare, bawal uminom, pero uminom siya. Bawal manigarilyo, naninigarilyo siya. Bawal magmadyong, nagmamadyong siya. Bawal man chicks, pero may babae siya. Pero ang tunay na pare, kung ano ang sinasabi, yun ay ginagawa niya. Huwag kayong magagalit sa akin, tamaan, huwag magagalit. Totoo po itong sinasabi ko. Pumunta ako dito hindi para baguhin ang buhay ninyo o religion nyo. Pumunta ako dito para mag-share ng mataas na kaalaman tungkol sa spiritual life. Subong, Dr. Sunny, there is a reality. The reality is the problem in the Philippines. Yes. Merong corruption in the government. Okay. People are unreligious. They don't believe. Yung medyo hindi na maganda pakikisama sa parehang tao. Now, what is happening in the Philippines now? There is already a great and a bigger problem, Reverend. What do you suggest, Reverend, as a more or less to ease these problems? Actually, now, I have a nice magazine. Actually, this magazine is a peace formula. Peace formula. Ano naman? Paki-focus. This peace formula is very, very powerful. Actually, itong peace formula, napaka-successful. Ito ang aking suggestion. I will quote a very nice wisdom that I study. He said, Harinama, Harinama, Eva Kevalam, Kalonaste, Naste, Eva Gatir Anyata. This is the Sanskrit. To learn this, that means you spend 16 years of your lifetime. Ang ibig sabihin nito, this is the Veda. Veda means knowledge, the oldest language way back 5,000 years ago. It's older than the Hebrew, the Quran. Actually, ang sinabi dito, ang translation nito, in this age of quarrel and hypocrisy, quarrel, lahat ng tao nag-aaway-away, puro hypocrite, mga hypocrisy. Ang way natin dito ngayon sa age of quarrel and hypocrisy, there is no other way is to chant the name of God. The Mama Mary said, always pray the rosary. The Muslim has the rosary. The other religion, there's the way how to pray. Like us, we have also some prayer.
Ang only way ngayon sa taon na ito o sa buong buhay natin ay magdasal. Hindi lang magdadasal pag maraming problema. Ito ang solusyon kung paano maging maligaya sa mundo. Parang cellphone yan. Ang cellphone, pag nilagay mo, pag lobat, magiging marirecharge. At pag nakakonek ka kung saan lahat na connection, nasa smart ka man, nasa ano ka man, nasa sun ka man, nasa globe ka man, nakakonek ka. Similarly, if you pray to God sincerely, kasi ang Diyos, hindi ka pupunta sa Diyos para humingi. Katulad ngayon, pag pumunta ka sa altar, makita mo ang Diyos. Hindi mo nakikita ang Diyos, ikaw ang nakikita niya. Alam niya kung anong kailangan mo. Pag nagdasal ka, papakinggan ka ng Diyos. Walang ibang paraan kundi magdasal, magdasal, magdasal. At pag nagdasal ka, tulungan mo ang sarili mo. Nasa tao ang awa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun ang the best solution ngayon panahon. Reverend, December is a month of love. Yes. How do you define love? Ang love, there's two kinds of love in this material world. Ang love sa material world, kamuting ko ang likod mo at kakamuting ko ang likod mo. Yun ang ibig sabihin ng love. There are two kinds of enjoyment in this material world. Note this. Having sex and passing stool. Alam mo yung, ano ba ang tawag sa inyo yung stool? Libang? Yeah, Pag ikaw ay tatay at may tao sa banyo, kakatukin mo, dalian mo dyan kasi lalabas na. Pag lumabas na yan, maligaya ka na. Pero pag nag-sex ka, pagkatapos yan, wala na. Kasi ang sex, ang purpose ng sex, para sa gumawa ka na makijos na anak. Procreation. For recreation. Kung magsisex ka lang para sa iyong pagsarili, hindi ito tunay na love. Ito ay lust. Bakit ang tao hindi makapunta sa Diyos? May 4 na bagay. Number 1, lust. Ang lalaki ng bababae, ang babae ng lalaki, ang bakla ng lalaki, ang tumboy ng bababae. Kaya hindi makapunta sa Diyos. Number 2, greed, gahaman. Akin to, akin ito. Pag namatay ka, wala ka madadala kahit isang buhok. Kaya kami nagpapakalbong mga monks. Number 3, because of pride, kaayo. Mataas ang pride. This is my enemy, I will kill him. This is demoniac. And number 4, because of inggit. Galit, puot. Kaya nga, may nagtanong sa akin, anong masasabi mo kay Madam Arroyo at saka kay Lusada? Sabi ko, ang kasalanan mo, ikaw magdadala. Ang kasalanan ni Lusada, siya magdadala. Ang kasalanan ni Madam Arroyo, siya magdadala. Kung hindi mo mabago ang buong mundo, baguhin mo ang buong sarili mo. If you cannot change the whole world, change yourself. By changing yourself, you are just like changing the whole world. This is the saying of our founder, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Thank you. So, Reverend, you have mentioned about changing oneself. So, paano ma-change ng isang tao ang kanyang sarili? You should know how to control your mind. Sabi sa akin ng tao, Reverend, may last ka ba? Sabi ko, may last naman ako, tao lang ako. Pero ang pagkakaiba ko sa iro, sa aso, yung aso, pag nakakita ng nanay, tatay, kapatid, lola, sinisex niya. Hindi naman ako aso eh. Kung aso ka, hindi mo makokontrol ang sarili mo, then you are like an animal. So we are not an animal, we are human being. Human being means to control. Or else, we are just like a cats and dog. Bow, wow, wow. Okay, no. I am very interested about especially the 7 rules, no? Yes. Yeah, syempre, yung buhay natin are always governed by the rules, no? Ngayon, ang tao is always parang kung pag naisahan ka ng isa, parang magagalit ka. How do you say how do you transform yung never hate? Madali lang may transform yan, never hate eh. Pag ikaw, yun na, sinabi ko na sa inyo, i-transform nyo, you should love God, you should devote your time to God. Ano ang first commandment ng Bible? Mahalin mo ng buong puso, buong kaluluwa, at buong isip ang Panginoon. Paano mo mahal ang tao kung ikaw ay laging galit, may kagalit? And then you don't follow the Bible. You must try to follow this instruction of Jesus. Hindi lang nagbabasa ang tao ng Bible or kahit anong scripture. Kailangan ng tao, kung anong binabasa, ginagawa. Kung hindi, you are a rubber stamp, Christian, Hindu, Muslim, or kahit anong religion mo. Simple lang, you must try to understand what you are reading or else you are like just a parrot. Ano yung mga, other than spreading the word, ano yung mga activity mo ngayon for the next few days? Actually, may darating dito sa inyo sa Bacolod, mga next month, yung mga spiritualist. Sila ay magbibigay ng magandang balita sa inyo. And if you want, actually, you can contact me in my number, 0929-779-4778. If you want kung gusto niyo po silang ma-interview,
just contact me. Actually, in Cebu, our master, yung pinaka-head namin priest, just like ang tao, mayroong pastor, may obispo. Ang pinaka-obispo namin, ay master namin, spiritual or guru, nasa Cebu ngayon. Imimit namin siya sa 17, 18, 19. Kung gusto nyo, pumunta kayo, mamimit nyo. Simula nung bata pa siya, hindi siya kumain ng karni, isda, itlog, hindi nag-asawa. We consider him as not an ordinary person. Iginipap niya ang buhay niya dahil sa spiritual life. So marami kaming activities, katulad sa Cebu. We give always free food every Sunday, walang bayad. Ang mga pagkain doon, puro healthy food. Sa Manila, we're doing that. We have a lot of center in Manila. So marami kaming activities like building program, mass feeding, helping people how to love God. This is our program. We have a very... Reverend, paano nyo ginagawa ito lahat? Kasi ako nga, maglibot ka ng around the world. Around the Philippines. You need simpre you'll need money. Expenses. How do you cope up this all? Pag tayo mag-alala, ang ibon nga lumilipad, nabubuhay, tayo pa kaya. Actually, ang organization namin at an internal society for God consciousness ay all over the world. Marami ang nagsusuporta sa akin. Dati mayaman ako, may milyon ako. Kaso binigay ko na sa mahihirap. Sabi nila, nabuang na daw ako, bakit daw ganun ako? Sabi ko, pag namatay ako, wala akong madadala kahit isang buhok. Actually, huwag kayong mag-alala. God provide for everybody. Sa tulad ko, marami nag-sponsored sa akin. Ako yung magpapasalamat sa lahat ng tao na tumutulong sa akin. Katulad nito, to make this kind of pamphlet, lahat-lahat ito, kailangan mo ng pera, pagta-travel. Kaya nga minsan, pag pupunta ako sa inyo, huwag kayong mairita. Kasi kami yung mga monks na nanghihingi ng mga donation, hindi para sa sarili ko. Kasi kung yung pera ninyo gagamitin ko sa sarili ko, yung kasalanan nyo mapupunta sa akin. It's a blood money. So ako, mayroon akong pera, kahit paano, may naipon ako nung una ko pang hindi pa ako pumasok sa monk. At saka yung mga nag-ano sa amin, nag-sponsored, binibigyan kami ng pamasahe, pupunta sa iba-ibang bansa. Of course, magandang tanong yan. Alam mo, pag ikaw ay masipag, marami kang blessing na darating sa'yo. Kung ikaw matutulog ng 12 o'clock hanggang 5 o'clock, ang mangyayari sa'yo, bukas ang mata mo, gutom ka. Kailangan maging masipag ang lahat ng tao. Hindi lang yung para kang nakabukas ang bibig, patapos nakatingala. Hindi ganun. Kailangan you work hard. And if you work hard, God provide for everybody. So, ang dasal ko sa inyong lahat, huwag magkasakit, huwag masunugan, huwag manakawan, at huwag mamatayan. This is the mysteries of life. Ayaw natin tumatanda tayo, kaya nandyan yung mga plastic surgery. Ayaw natin magkasakit, nagkakasakit tayo, kaya nandyan yung mga doktor. Ayaw nating masunugan, kita mo, oras-oras may nasusunugan. Ito yung apat na tinatawag na hindi maganda sa buhay. And ayaw natin mamatayan, namamatay yung ating mga kamag-anak. Kaya nga, ito ang the best thing. For the soul, there is no birth nor death. The soul is eternal, not undying. When the body dies, ang soul hindi namamatay. Ang namamatay lang ang isang katawan. Pero ang espiritu, hindi siya namamatay. Buong buhay niya ay mabubuhay siya eternal. Kaya nga, ang ibig sabihin ng religion, hindi lang masisave ang tao sa religion. Ang ibig sabihin ng religion, connection to God. Relationship to God. In the Hebrews there, ang ibig sabihin niyan, relationship to God. To connect yourself to God. Kami ay hindi religionist. Beyond religion kami. Kahit anong religion ninyo, nirerespeto namin. Gusto nyo magsama-sama tayo, respetuhin natin ang bawat lahat ng tao. Yung hayop nga hindi namin pinapatay. Kahit lamok, hindi namin pinapatay. Tao pa kaya. We should respect each other. That's my message to everybody. A very wonderful message to our televiewers, to Sunny, no? Very nourishing, especially those nga medyo nagtalang, confused, no? Sa ilang life. And this is December and it's a very, very good message. At least na-enlighten kita. Na-enlighten kita. Iban ba sa aton nga may mga negative nga mga pananawan, at least na sanagan. Kita mo si Inday Carol, nagahamatikin sa aton, no? Sa iyang mga insights ni Reverend, no? Totoo, sanay wala na kita sang oras, no? Maybe, unless may ara ka pa pamangkot kay Reverend. So siguro kung anta lang sang iya sinimin last na gilang message si Reverend about sa iya sining mga writings, no? Basi gusto sang aton mga televiewers nga makaangkon sang dugang pwede nga. Kag matters nga i-impart niya sa aton nga mga televiewers. My last message to everybody.
The whole world is in chaos. There are a lot of problems in this material world. Ang masasabi ko lang sa inyong lahat, keep praying, and keep praying. At saka itong buhay natin, napakaigsi, kailangan lagi tayong magdasal. At dahil ang buhay napakaigsi. So how many years that you can live in this material world? 100 years? 50 years? Ayaw ko naman mabuhay ng 100 years. Ang pinaka-importante sa atin, lagi tayong magdasal. Kahit anong religion ninyo, wag magmahalan tayo. Wag mag-away-away. Kung magmamahalan tayo lahat, tayong lahat ay magiging maligaya. Itong sinasabi ko sa inyo, hindi lang para sa inyo. I'm not saying that I'm very proud because I know everything. Wala akong alam. Pinanganak ako dito, kalbo ako, bulag, wala akong alam. Kaya nga kung ano yung sinasabi ko sa inyo ngayon, yan ay sinasabi ko rin sa sarili. Maging humble, magpakumbaba, na katulad ng puno, ang puno, maski pitasan mo ng mangga, hindi umiimik. Maski yung damo, maski apakan mo, hindi umiimik. Ganyan ang posisyon natin. Just like Lord Jesus Christ, He crucified. Anong sinabi niya? Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So napakaganda ng mensahe. So makikita ninyo, nandito mayroon akong bagong ginawa ngayon. Nandyan yung God the Father and ang God the Son. So kailangan sundin natin ang lahat ng instruction. Kung hindi, ang buhay natin magiging miserable. Please try to chant the name of God and become happy. I'm your friend. Magandang umaga sa inyo. Ngayon, maglilibot ako dyan sa city. Makikita nyo ako. Minsan, hinaharas ako ng mga tao. Sinasabi nilang hindi ako totoo. Pero totoo ako. Kung hindi ako totoo, hindi ko na ilalagay yung mukha ko, ang pangalan ko, ang kumpleto kong address. Hindi ako pumunta sa inyo dito. Hindi ako rebelde. Ako ay magandang kaibigan. Magandang umaga sa inyo. Merry Christmas and a Happy New Year. May bagong taon na naman, may bagong pag-asa, maging maligaya kayo pag may Diyos. Ibinigay ko na lahat sa inyo ang solusyon na ginawa ko buong buhay. Dati hindi ako masaya, ngayon naging masaya ako sa pamamagitan ng aking pagdarasal. Magdasal. Hindi ko sinasabi sa inyo, magdasal kayo ng kung kahit anong dasal. Kung ano yung nasa puso ninyo, kasi God is the present in the heart, then please pray. That's all. Okay, very, very good, no? Thank you, Reverend Carlos Borja. Si Totoo Sani, doon ko plano magaling yung mag-monks eh. Ako do monks na ako kay nga, may similarity kami nga duha ni Reverend, no? Qualified na. And I am very, very simple. Just like kay Reverend Carlos Borja. Totoo Sani, wala na kita sang oras. Okay, so thank you so much. Salamat sa atong tingin dinapit ng bisita kay Reverend Carlos Borja. Kag nagapasalamat kita sa mga insights. Kagabay pa nga sa aton nga mga televiewers na kuhaan nyo man kag naintindihan kag kabay pa nga ikabuhi naton kung naman aton sini nga nabatian sa karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad ng Rex. Thank you so much. Thank you sa aton mga televiewers. Thank you Gid sa kay Reverend Carlos Borja. Totoo Sani, thank you so much. Thank you again for being with us in the Cable Star Morning Show. This is your friend Rex Terrivileo. Good morning.